sa inyo lahat. Muli, welcome po sa ating gawain panghapon dito po sa extension ng ministry ng God's Operating Division Church mula po sa Castilla. Bago po tayo mag-start, manalangin po na po tayo. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo. Malikaw po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa pagkat ikaw ang Panginoon na nagputuro at nagputo sa amin ng araw ng linggo ay araw ng kapanghingaan sa inyong presensya upang ang inyong mga anak ay sumamba at magpuri sa inyo. Sa oras na ito, alam namin nakilala niyo po kami Panginoong Diyos. At ano po ang nasisiyasat at nakikita ninyo sa aming mga puso ng mga bagay na inisip, sinabi at ginawa na hindi kami tutulog sa inyo. Alang-alang sa aming Panginoong Jesus, hindi po namin tawag ang lahat ng ito. At salamat sa inyong mga amang pagpapatawad na ibinigay sa amin. Lord, dalangin ko po na ang salita niyo po na ipapaliwanag, ituturo sa lahat ng narito at nakikinig ngayon. Ay bigyan niyo po sila ng pangunawa upang sa ganun ang salita niyo pong ito ay magkaroon ng kapangyarihan ng bago sa aming mga buhay at magbigay ng lubusang pagkakilala kung sino si Jesus sa aming mga buhay. Katayaan niyo po ng gawin niyo pong Espiritu at siyang pumilos sa buhay at kalagitnaan ng bawat isa. Sapagkat ang lahat ng ito ang hinihiling namin sa inyo sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Meron pong 4,000 at 200 na relihiyon sa buong mundo. Pero alam natin na kakaiba ang Christianity sapagkat ang Panginoong Jesus na inikilala sa biblikal na Kristyanismo ay hindi nanatiling patay. Nabuhay po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya nabuhay, kundi siya din ay nagbigay ng pagtatagumpay upang ang tao ay makalaya sa pagkalipin ng diablo o ng Satanas at maging sa kasalanan o sa takbo ng sanlibutan. At ang kahuli-hulihan ay nilupit niya ang kamatayan na siyang resulta ng kasalanan. Ngayong araw na ito, halos lahat ng mga tinatawag na quote-unquote Christian ay umaalala sa resurrection o sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nais ko na gamitin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag sa inyo ang sinasabi at sinasaad ng banal na kasulatan patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman nais ko po na hindi napuksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. At ganito po ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15. Ang talata po ay verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At sa ipakita kay Pedro, saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 5,500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ating pag-aaral sa oras na ito, Christ's Resurrection, mga pagkabuhay ng Kristo. Ang libro po ng Korinto ay isinulat po ni Apostol Pablo. At dito po sa libro ng Korinto ay meron po iba't ibang problema na dinadaanan ang mga mananampalataya. Ito po ay isa sa pinaka-problemadong iglesia
yung panahon na isinulat ito ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga mananampalataya rito ay nagkakabahagi, nagkakapikampi. Ang mga mananampalataya rito ay namumuhay ng makamundo o umoralidad. Ang mga mananampalataya rito ay nagkakaroon ng iba't ibang aral na tinatanggap sa mga taong nakapaligid sa kanila. Subalit si Apostol Paul ay nagpaalala sa kanila dito sa Kabanatang 15 kung saan itutuon ng isang tunay na mananampalataya ang kanyang isip, mata, buhay niya, kanino ba ipipili. At yun ay walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo. Dito pinatunayan ni Apostol Paul na ang Panginoong Jesus ay tunay na nabuhay. Kung kaya ang prinsipyo na pinakita rito ni Apostol Pablo, ang sabi niya, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ang pinakasusi dito sa verse 3 ay ang salitang pinakamahalagang aral. In other words, ano ba ang pinakamataas na aral na tinatanggap ng mga tao dito sa mundo ito? Well, nag-aaral lahat. Sumakitang mag-aral mula preparatory, elementary, junior high school, senior high school, nagkukulehiyo. Lahat ng ito ay binibigyan ng oras, panahon, salapi ng mga tao. Hindi lamang doon nagtatapos, kumukuha ka ng masteral, kumukuha ka ng doctorate para sa kanilang edukasyon. Pero lahat ng iyon ay pangalawa lamang sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, pinakamahalagang aral. At ang pinakamahalagang aral daw po ngayon ay walang iba kundi si Kristo. Pag sinabi natin pinakamahalagang aral, meron pa bang mahalaga? Sabi ni Apostol Paul, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral. So ano na ibig sabihin ng pinaka? Ito yung pinaka mataas. Ito yung pinaka kailangan ng tao. Itong aral na ito. At ang aral na ito, ang sabi ng Apostol Pablo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, kapag si Jesus ang pinag-aaralan, kapag ang Diyos ang pinag-aaralan, kapag Biblia ang pinag-aaralan, ito ay ang pinakamataas na karunungan na sinasabi. Ito yung pinakamahalagang aral. Di ba, iniisip ng tao kapag Bible, parang ayaw nilang aralin, di ba? Bible lang yan, ayaw. Pag binigyan mo ng libreng Bible, kukuhanin, pero hindi babasahin. Pero tingnan nyo binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral. At ang pinakamahalagang aral na binabanggit dito ay walang iba, kundi patungkol sa Diyos. Patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi wala pong pamamaraan ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam niyo ba, na ang tanging daan, katotohanan ng buhay upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, makarating sa Ama, sa Ama na bahagi ng isang Diyos at tatlong persona, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay mayroong pagnanais at desire na alamin ang pinakamahalagang aral na ito. At ano ang pinakamahalagang aral na ito? Patungkol kay Kristo. Una, sinasabi dito na ang patungkol kay Kristo ay ito. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sabi dito, ayon sa nasasaad sa kasulatan, ibinibig siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Gusto natin tingnan muna na ang laman ng banal na kasulatan sa lumang tipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sinabi rito ni Paul, ayon sa kasulatan. Pag sinabing kasulatan, ito ay tumutukoy sa lumang tipan. At alam nyo, sa kasulatan, ang binabanggit ng Lucas, Kabanatang 21, ay ganito. Napakinggan niyo po. Sabi mo ng Lucas, chapter 24, verse 25, ay ito. Pakinggan niyo po. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya haharap ninyo, ano hindi ninyo
mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Isaya ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya katang ang kanyang marangal na katayuan? Ano yung babatahin niya? Yung hirap, kamatayan, at pagkabuhay. Lahat na yun, kailangan niyang daanan yun. At ang sabi dito sa verse 27, at ipinaliwanag sa kanila kay Jesus ang lahat ng nasa sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. So ang sabi ni Jesus Christ, ako ang sinasaad na sulat ni Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomio. Ako ang sinasaad ng sulat ng mga propeta. Ako ang sinasaad na sulat ng mga awit. And then, binabit pa niya, doon sa talatang 44, pagkatapos sinabi ng mga alagad. Sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko, na sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. So, nung sinabi ni Apostle Paul na si Kristo ay namatay ayon sa kasulatan, sa hula ng kasulatan, nilibing at muling nabuhay ayon sa kasulatan, ang pinapakita niya rito, ang laman ng lumang tipan ay walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin, ang Diyos ng lumang tipan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang salitang pangalan ng Diyos sa lumang tipan ay Yahweh. Ang salitang Yahweh ay 4 na letra na vowel, Y, X, W, Y, X. Y, X, W, X. Yahweh. Yod, Hey, Bab, Hey. Ang ibig sabihin po nun, pag tinranslate ang salitang Yahweh, sa lumang tipan, kasi Hebrew po nasulat po ang lumang tipan sa Hebreo. Ngayon, isinari po ito na Septuagint sa Griego. At ang translation po sa Griego na salitang Yahweh ay Kurios sa Griego, na ang ibig sabihin, Panginoon. So, ang Panginoon sa lumang tipan, kapag pinag-aralan nyo, tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng salitang Panginoong yon, ito ay isang kabuuan ng isang Diyos sa tatlong persona. Kaya ang sabi ngayon dito, ayon sa kautusan. Ngayon, ang tanong natin, pinredict ba na ang Panginoong Jesus ay kailangang mamatay? Ang sabi mo ng Isaiah chapter 53, ayon kay Propeta Isaiah, na itong Jesus na ito ay kailangang mamatay. Ganito po ang pagkawika ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53, ang ganito ang mababasa natin. Now, pakinggan niyo po Isaiah chapter 53. Pakinggan niyo po. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang ating panukala. Pero may maganda po dito Ang sabi ko dito ay ito. Now, pakinggan niyo po. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya iparusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay dumaling dahil sa pahirap ng dinapo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanyang ipataw ang parusa tayo ang dapat tumanggap. Sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Isaiah 53. Nung pinrapisi ito ni Propeta Isaiah at ang katuparan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa 700 taon. Nung napultil nung night sa katuparan, itong propesiyang ito. Kaya malinaw na sinasabi na sa lumang tipan, si Jesus Christ ay pinrapisi. Wala pong paraan upang ang Diyos ay iligtas ng tao kahit sa lumang tipan. Sumampalataya sila sa pangako ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa bagong tipan, ito ay isang aktwal na kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At tayo ngayon,
Panginoon ay tumitingin sa natapos na ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1, namatay siya para sa ating mga kasalanan ayon sa kautusan. Now, ang tanong, kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, saan ang pagpunta ng bawat isa sa atin? Alam niyo, kung hindi mo namatay ang ating Panginoong Jesus, ang kamatayan na binigay sa atin dahil sa kasalanan ay mayroong dalawang sinasabi. Una, kamatayan na tayo ang hiwalay sa ating Panginoong Diyos. We are separated from God. Wala tayong relasyon sa Kanya. Pangalawa, mamamatay ang ating katawan. Bunga yun ng kasalanan. Dahil namamatay ang tao dahil sa kasalanan. At ang pinakamatindi rito, yung pagkawalay natin sa Diyos kapag namatay tayo, and that is saan? Patungo sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Alam niyo po ba na sinasabi ng banal na kasulatan sa Pahayag Kabanatang 21 kung saan pupunta ang mga tao? And now listen, in Revelation, Pahayag chapter 21, verse 8, ano sabi rito? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga buwan, mga taksil, mga nagpapasasa sa kusuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapi, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibuburit sa lawa na naglalagablag na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Saan dadalahin ang tao na walang relasyon sa Diyos? Ibuburit sa lawang apoy na asupre na pangalawang kamatayan. Kaya nga, ito yung pinaka-dapat nating maintindihan. Lahat ng tao patungo sa kapahamakan sa impyerno. Pero para ang tao ay hindi dumako sa kapahamakan sa apoy ng impyerno, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, kailangan niyang magkatawang tao. At bakit siya nagkatawang tao? Namatay siya para sa ating kasalanan. Ibig sabihin, inako niya ang kasalanan ng tao. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan akuin ni Jesus ang kasalanan ng tao? Kapag ang isang tao ay walang relasyon sa Diyos, kapag ang isang tao ay hindi napawalang sala ng Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, ang tao niya pag namatay, saan pupunta? Hindi pupunta sa langit yun. Yun ay pupunta sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Kaya maliwanag na sabi niya, sa tao ang pinakamahalagang aral na dapat na nauunawaan niya, ang mahalagang aral na dapat na mayroon sa kanya ay walang iba kundi si Kristo. Alam niyo, at the end of our lives, sa mundong ito, kayamanan, kasikatan, lahat ng mayroon tayo, hindi mo magpapahaba ng buhay natin yan. Lahat ng tao mamamatay. At sa harapan ng Panginoong Diyos, walang palakasan. Hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo, hindi ka kayang iligtas ng kahulungan mo, hindi ka kayang iligtas ng kasikatan mo, hindi ka kayang iligtas ng sino mang tao. Kapag hindi natagpuan ng Diyos ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang taong iyon ay magsasuffer at itatapos sa lawang apoy na asupre o sa tinatawag na walang hanggang paghihirap. Kaya, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang paghuparan ng nasasaad sa kasulatan, iniligay siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ito maganda. Lahat ng reliyon, 4,200 reliyon, lahat ng founder nun namatay. Lahat ng inaral nun, galing na sa tao, pero yung puno ng Christianity, biblical Christianity, ay ang banal na kasulatan. At ang pinakasentro ng pananampalataya ay si Kristo, na nabubuot sa isang Diyos sa tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit, pero di isang Diyos. Ngayon, pinapakita na yung dito sa atin, mga kapatid. Nung sinabi rito na si muling na buhay, ayon sa kasulatan, malinaw na pinakikita dito na mismo ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang binanggit sa Juan Kabanatang 2. Pakinggan niyo ang sabi niya sa Juan Kabanatang 2,
At ang talata po ay 19. Ganito ang sabi ni Jesus sa John chapter 2, verse 19. Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templo ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templo ito at ito'y tatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templo tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ibig sabihin, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta doon matapos yun. Kailangan niyang ilibing. Ilibing ng 3 araw. Pero, nanatili ba siyang patay? Nanatili ba siyang bulok? Ang sabi ng libro ng Gawa upang patunayan na hindi nanatiling sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo ay binanggit ni Apostol Pedro sa libro ng Gawa. Ang sabi nito sa libro ng Gawa sa talatang 27 ng kabanatang 2. Sapagkat ang kaluluwa ko hindi mo pababayaan sa digdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. And this is coming from the book of Psalm. Sinasabi dito ni Haring David, and that is referring to Jesus Christ, na kapag namatay ang ating Panginoong Jesucristo, yes, nandun siya, he was buried in 3 days, but after 3 days, he was resurrected. Siya po ay muling nabuhay. Kaya naman, maliwanag na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita sa atin na hindi lang basta siya namatay para sa ating kasalanan, upang bayaran ng ating kasalanan, kundi siya muling nabuhay upang patunayan kung ano ang kanyang kompletong ginawa sa cross. Ulitin ko, ibig sabihin, kung hindi nabuhay si Kristo, hindi siya Diyos. Tao lang siya. Alam naman po kasi tao na nabuhay na muli pag kaya rin mamatay. Eh kahit sabihin mong nabuhay pa yan, mamamatay pa rin po yan. Tama po ba? Ibig sabihin, pinapatunayan ito ang katangian ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang pagiging isang persona na bahagi ng isang Diyos at 3 persona, meron siyang 2 katangian. Namatay siya as a man. Namatay siya bilang tao. Bakit? Para akuin ang iyong kasalanan. Pero nabuhay siya to prove that He is a God. Kaya pinapakita rito na si Jesus ay Diyos at tao. He is a man and He is a God. Ngayon, yung ba yung mahalagang aral na dapat natin maunawaan? Ang sagot ay oo. Na ang salvation ng tao ay matatagpuan sa ikalawang persona ng iisang Diyos at ang pangalan niya ay Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao para mamatay sa krus upang akuin ang iyong kasalanan. Yung mga latay sa Kanya, yung mga hampas sa Kanya, yung sumisigaw siya sa krus na nauuhaw ako, yung nandun siya sa krus at sinabi niya na Ama ko, bakit ko ako pinabayaan? Yung mga sinisigaw niya sa huling pangungusap niya, it is finished na ganap na. It is proved that He is a man. At sa kanyang pagiging tao iyon, inako niya ang iyong kasalanan. Inako niya ang iyong kasalanan. Na dapat ikaw ay mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, dinala niya ang sala na meron ka. Upang sa ganon, kapag ikaw sa tamang panahon ay hipuin ng Banal na Espiritu at dalahin sa pananampalataya kay Kristo at sinubong mo ang iyong buhay kay Jesus, siya ay naging tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Ang ginawa ni Jesus ngayon sa cross ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakalilipas, ay ibibilang sa iyo kung kaya't papawalan sa daan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong pinapanampalataya. Kung siya ay tao lang, hindi siya magliligtas. Kailangan natin tinalangin na si Jesus ay Diyos at tao. Hindi din natin pwede sabihin na basta Diyos lang siya. Dahil kung Diyos lang siya, hindi siya mamamatay sa cross. And that is the dual nature of Jesus Christ. In Philippians chapter 2, ang sabi niya doon, bagamat siya Diyos, hindi na natiling kapatid ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, nabuhay ng isang alipin, hanggang kamatayan sa cross. Ano yung proof doon? Hindi mo mamamatay ang Diyos kung hindi siya magkakatawang tao. At ang purpose kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao ay upang mamatay sa cross. Ang tanong, bakit
sa layuning iligtas niya ang taong makasalanan, hinirang at ibinigay ng Diyos sa Ama sa Kanya. Amen po ba? Yan ang gusto ipakita. Kaya ngayon, pinapakita ngayon dito ni Apostol Pablo, kahit sa kanya, pinrove ni Apostol Paul na nagpakita ang Diyos sa kanya. At ang sabi niya sa verse 8, sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin. Nagpakita ang resurrected Christ sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po kapas sa libro po ng Gawa, kabanatang 8 at 9 ay nagsasabi doon, ng panahon na kailangan ng pusigin ni Saul, na tinatawag Pedro na Pablo, naglalakbay siya sa Damasco. At habang naglalakbay siya sa Damasco, ano yung nangyari? Pusigin niya ang mga tao na mananampalataya. Biglang nagpakita sa kanya ang Diyos at ang sinag na nakakabulan. At ang sabi ni Saul, Panginoon, Panginoon, sino po kayo? And then, ang sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Kasi imagine, pinakita ni Apostol Pablo na dating Saul na ang Diyos na nagsalita sa kanya ay ang risen Lord, ang nabuhay na Panginoong Jesus. And that is the proof that Jesus is God. So yun gusto ipakita. Kaya ngayon, sinasabi niya ngayon, ang isang tao na totoong natintindihan niya na si Jesus ay namatay para apunin ang iyong kasalanan, nilibig ng itatlong araw, nabuhay pagkayari ng itatlong araw, kaya siya nabuhay para patunayan sa atin na lahat ng dinala ng Ama sa Kanya at dinornagin ng Banal na Espiritu upang sumampalataya kay Jesus ay mayroong buhay na wala hanggan. Kaya naman, ito ang sabi niya ngayon dito. Pakinggan nyo ang kabanatang 15 ng Korinto. Ito ang sabi mo ng verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon Jesucristo, walang saysay. Alin? Yung pangangaral ni Jesus Christ ang nandito sa lupa. Okay, salamat po. Walang saysay. Ang pangangaral na dito sa lupa, walang saysay. Ang pangangaral ng mga apostol. Yun yung gusto natin ipakita dito. So sa madaling salita, ang sabi ni Apostol Pablo, ito sabi niya, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kahuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Bakit po? Ibig sabihin, nagsinungaling ang Panginoon Jesus. Nung sinabi niya sa John chapter 2, nagibain nyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay tatayo ko. Just imagine, 47 years tinayo. At ang sabi niya, ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Yung mga prophecy sa lumang tipan, kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin po nun, hindi siya totoong Diyos. Hindi siya totoong tagapagligtas. Pero hindi ganun nangyari. Lahat ng sinasabi sa lumang tipan, lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, naganap ang lahat ng kanyang sinasabi. Even in the book of Isaiah chapter 53, even in the book of Genesis chapter 3 verse 15, binhimot binhi niya laging maglalaban, ikaw ang dudurog ng ulo mo iyan. Sino? Satanas. Lahat ng ito ay nangyari. Kaya ang sabi ni Paul, kung hindi muling nabuhay si Kristo, yung pangangaral ni Jesus, yung pangangaral ng apostol, walang salaga yun. At kahit tayo na sumampalataya kay Jesus, kung hindi siya muling nabuhay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, ang sino ng tao na sasampalatayanan ng bawat isa, kay namatay, hindi naman nabuhay. Yung mga sinabi, hindi nangyari. Hindi ho yun ang totoong tagapagligtas. Ang tunay na tagapagligtas ay ang Diyos na nagkatawang tao at yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng talatang 19 ay ito, pakinggan nyo, 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahawa sa inyong mga kasalanan at walang kapugturan ang iyong pananampalataya. Malinaw na sinasabi na walang kapugturan ang pananampalataya kung ang Jesus na tinuturo ng Biblia ay hindi muling nabuhay. Okay po ito? At hindi pa kayo nahahawa sa inyong kasalanan. Bakit?
nung namatay na si Kristo sa krus, hindi siya nabuhay. Tapos sinampalatayanan natin. Ang sabi ni Paul, wala kayong kaligtasan. Hindi pa bayad ang inyong kasalanan. Kahit maniwala kayo sa Kanya, pero kung hindi siya muling nabuhay, walang halaga ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin po, ang pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay patunay na si Jesus ay Diyos at patunay na tayo ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong natin, yan ba ang pinakamahalagang aral na dapat na matutunan ng tao? Yes! Yan ba ang pinakamahalagang aral na dapat na binibigyan mo ng panahon at pag-iingat sa iyong sarili? Yes! Bakit? Yung mga nagmamalaking tao sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, kahit gaano sila kalakas, kahit gaano sila kayanan, kahit gaano sila kapera, kahit gaano sila kapopular, kapag dumating ang kamatayan, kailanman ay hindi maduduktungan. At isang bagay ang tinuturo ng Biblia, ang kayamanan ng tao, ang kagalingan ng tao, ang kapangyarihan ng tao, sa usaping kaligtasan ng buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi magbibigay ng kaligtasan sa Kanya. Lahat ng yan ay basura lamang sa harapan ng Panginoon Diyos. Pero ang isang aral patungkol kay Kristo, na siya ay Diyos, na siya ay tao, namatay sa krus, binayaran ang iyong kasalanan, nilibing, nabuhay ng ikatlong araw para patunayan na tayo may buhay na walang hanggan, ito ang makapagliligtas sa iyo upang hindi ka pumunta sa apoy ng impyerno. Marami hong nagmamalaki sa Panginoong Diyos. Ayaw tanggapin ang salita ng Panginoon. Ayaw bigyan ng panahon ang Diyos. Ayaw bigyan ng panahon ang pinakamahalagang aral patungkol kay Kristo. Pero one day, lahat ng tao ay luluhod at haharap sa Kanya at lahat tayo ay magsusulit sa Kanya. Amen. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya, kahit ano pa yung gawin ng tao dito sa mundo ito, inaalala ang isang linggo na pagpapakasakit ni Kristo. Ngayon, dineselebrate ang Resurrection Sunday na nabuhay si Kristo. Kung yon ay ginagawa nila para lamang sa linggong ito, at babalik muli sa dating buhay nila, ang katotohanan po nun, walang kaligtasan sa pagsiselebrate nila. Dahil ang kaligtasan ay personal na relasyon kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng Diyos ng buhay natin. Ngayon, ano yung makikita sa buhay natin? May makikita sa isang taong totoong naiintindihan niya ang ginawa ni Jesus. Ang sabi ng verse 58 ng Kabanatang 15 ng Unang Korinto ay ito, kailangan, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitina. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong pinasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ngayon ang tanong natin, sino ang gusto mong paglingkuran sa buhay mo? Kung tunay na natutunan mo kung sino si Jesus, natutunan mo ang pinakamahalagang aral patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, sino ngayon ang paglilingkuran mo sa buhay mo? Kung tunay na naligtas ka, kung alam mo kung bakit si Kristo namatay sa cross, kung alam mo bakit sa muling nabuhay, alam mo na siya ay Diyos, na nagkatawang tao, sino ang paglilingkuran mo sa buhay mo ngayon? Kayamanan ba? Tao ba? Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pinaglilingkuran ng isang tao ngayon, bagamat may trabaho ka, bagamat may hanap buhay ka, bagamat may responsibilidad ka, pero ang pinakamataas na prioridad kung bakit ka nabubuhay dito sa lupa ay upang paglingkuran mo si Jesus sa iyong buhay. Upang paglingkuran mo si Jesus sa iyong buhay. Ano sabi dito? Kailangan mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitina. Ano kasunod? Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ang isang tunay na anak ng Diyos, ang isang tunay na anak ni Kristo, ay may kasipagan saan? Sa gawain patungkol sa Diyos. Ano may gawain patungkol sa Diyos? Pag nag-pray ka, di ba? Kuwari ikaw, nasa bahay mo ka dahil anak ka ng Diyos, pag nag-pray ka, nakipag-usap ka sa Diyos, kapag nagbabasa ka ng Bible upang nalukang lumabas sa pananampalataya, kapag ikaw ay nasa gawain pagtitipon ng isang kalipunan ng pananampalataya, kapag ikaw ay nagbibigay ng oras para sa Panginoong Diyos, ito ay gawain para sa Panginoon.
Nakalulungkot, masipag na ang tao sa spiritual na aspeto kapag Holy Week. Pero pagkayari ng Holy Week, wala na po kasipagan sa mga bagay na spiritual. Hindi sila interesado sa mga bagay na spiritual. Ang inaatupag nila ay ang kagustuhan ng kanilang laman. Hindi dapat mangyari ito sa totoong mananampalataya. Ang linaw, di ba? Magpakasipag kayo. Kanino? Para sa Panginoon. Noon. Di ba ang sipag natin sa mga bagay sa mundong ito? Pagka maritisan, ang sipag ng maraming tao. Di ba? Kapag kakikita ang sipag ng tao, maganda po yun. Yung pagkikita ka, magsipag ka, kailangan mag-aral ka mabuti, o kaya magpakasipag ka dyan. Pero may mas mahalagang, mas sisipagan ka natin. Alin yun? Yung para sa Panginoon. Yan ang isasabihin. Magpakasipag kayo. Kasabi niya, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Nasasayang ba? Ang sabi, yaman alam ninyo, di nasasayang ang inyong mga ginagawa o pagpapagal para kay Kristo. Hindi ko nasasayang. Kaya kung titignan niyo po, Panginoon ang tinataas ko, yung kasipagan ng mga magagawa dito, hindi mo pinamihinayan. Tama po ba? Bakit po? Hindi mo ito nasasayang. Every step na ginagawa mo for God and for His glory is not in vain. Hindi mo nasasayang. Every centavos na ginagamit sa ministry na tinutulong natin, hindi na isasayang. Para ito sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi nito, hindi siya nasasayang. Nakaupo kayo ngayon dyan. Nakikita kayo ng Panginoong Diyos. Hindi mo nasasayang. Alam ng Panginoon kung paano niya pagpapalain spiritually, physically, practically ang buhay ng bawat isa sa atin. Nakalagay naman sa banal na kasulatan, if we are faithful to God, ano yung nangyayari? God knows how we are blessed sa ating mga buhay. Alam mo Diyos yun kung paano na tayo pagtatapatan sa lahat ng pangangailangan natin sa ating mga buhay. But the reality, kailangan natin maunawaan na tayo ay mayroong tamang dinasyon sa ating Diyos. Yan ang mabuting balita na pinakita natin. Ngayon ang tanong. Mayroong 4,000 at 200 milyon sa buong mundo. At sinasabi natin, at sinasabi mo sa iyong sarili na Kristiyano ako, pero ang tanong natin ngayon, nung nabuhay ba, namatay ba si Kristo, nabuhay si Kristo, pinalaya ka ba sa gawa ng diablo? Pinalaya ka ba sa kasalanan? At ikaw ba ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan? Yan ang dapat na maintindihan natin. Kung ikaw ay sumampalataya ng bunga ng paggawa at pag-born ng Banal na Espiritu sa iyo, sumampalataya kay Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ang lahat ng ginawa ni Jesus ay makikita sa buhay. Amen po ba? Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng takbo ng sanlibutan. Hindi ka na alipin ng bisyo. Hindi ka na dapat alipin ng mga masamang ginagawang kasalanan mo. Kundi ikaw ngayon ay anak na ng Panginoon Diyos. Kundi ikaw ngayon ay may pananampalataya na kay Kristo at si Jesus na ang Panginoon ng iyong buhay. So mga kapatid, napakaganda na maintindihan natin ito. Maganda na maintindihan natin ito. So, maraming mahal kayo sa buhay, mga taong nakapaligid sa inyo, nakikita sa mahal na araw, pero wag po kayong gadaya sa kanila na ngayong linggo lang nito nagkaroon ng interes sa mga bagay. Sana ito ang pasimula ng paggawa ng Diyos sa inyong buhay upang magpatuloy kayo. Saan? Sa pananampalataya, paglilingkod, at patuloy na pagmamahal sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen. So, pipray ako at kung meron kayong tanong, ay pwede po natin pag-usapan. Okay, let us pray. Yumuko po ang bawat isa, tayo manalangin. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa oras na ito.
sapagkat napakahalaga ng mga aral na aming pinagsalusaluhan sa hapon ito. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagpapakilala kung sino kayo, Panginoong Diyos. Kung paano nyo kami inabot, kung paano nyo kami pinalaya sa kasalanan, at kung paano nyo kami binigyan ng buhay na walang hanggan. At Panginoong Diyos, nawa po ang lahat ng mga salita nyo na aming natanggap, narinig, ay patuloy nyo itanim sa aming isipan at imukit sa aming kalooban at mga puso. Nawa maintindihan namin na ang pinakamahalagang aral at dapat namin i-prioritize sa buhay namin ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Wala kaming ibang dapat na mahalin ng higit sa lahat ng bagay sa mundo ito, kundi ang aming Panginoong Yesus na mamahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at lakas. At mag-direct ito sa pagmamahal namin sa aming kapwa. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ang Diyos na pinapanampalatayaan namin ay Diyos na namatay, pero Diyos na nabuhay. At ngayon ay nakaupo sa trono ng kalangitan, na mamahala at nagmamasid sa buhay ng bawat isa sa amin, at patuloy na gumagawa sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay na pisikal, sa mga bagay na pangangailangan namin, sapagkat siya ang dakilang pastol ng aming mga buhay. Nawa po, tulungan niyo kami na magtagumpay dahil sa salita niyo, sa banal na Espiritu ng aming Panginoong Yesus, sa mga kasalanan, inaalok ng takbo ng sanlibutan ito. Sa mga kahinaan ng laman na mayroong pa magtagumpay po nawa ang bawat isa. At matagpuan niyo ang konklusyon ni Apostol Paul sa kabanatang 15 ng unang Korinto, ang pagiging masipag sa gawain patungkol sa inyo, Panginoong Diyos. Sumasagana sa mabubuting gawa, sapagkat alam namin ang lahat ng ito ay hindi nasasayang sa inyong harapan. Mula ngayon, ang buhay namin ito ay patuloy pa namin ipapagamit para sa inyo at para sa inyong pagmalugyan. Sa kalagitnaan namin, maraming meron kong dumaraan ng pagsubok, problema at suliranin sa kanyang buhay. Panginoon, kayo ang tanging nakakaalam nito. Ang dalangin ko, nawa po kayo ang nagbigay ng kasagutan sa lahat ng ito. Sa mga pagsubok at problema na meron ng bawat isa, nawa po ang patuloy na pagbibigay ko ng kasagutan ay aming matanggap. Maraming salamat po sapagkat Ama, hiling namin ang lahat ng ito sa inyo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen po natin, Panginoon.